Ito pa, yung sunod, mga kababayan. Nako, mga kababayan, pagka, akala ko mga kababayan, pagkatapos ng testimonya ni Ramil Madriaga, ay, okay na, isusunod na itong another witness sa impeachment ni Sara. Aba, mga kababayan, si Paulo Marcoleta, naging bobo at tanga, dinala niya lahat. Dinala niya lahat ng sangkatangahan at ang kaidyotan ng mga DDS. Bit-bit ni Paulo Marcoleta. Biruin yung mga kababayan, kanina nilecturan siya ni Laila de Lima, nilecturan siya ni Joel Chua, nilecturan siya ni Jinky Luistro at ni sino pa yon, mga kababayan, nilecturan siya kasi bakit? Maraming mga kongresista ang sinita ni Jinky Luistro. Ang sabi ni Jinky Luistro, Mr. Chair, ganyan-ganyan, yung mga katanungan niyo po ay hindi po yan pwede. Kasi bakit? Sa trial po yan. Sa Senado na po yan. Ang sa atin dito, ano lang tayo clarificatory. Nag-ano lang tayo, kumbaga parang confirmation of charges lang tayo. So ngayon mga kababayan, maraming mga kongresista ang mga nagtatanong na sinita ni Jinky Luistro. Pagkatapos ng Ramil Madriaga mga kababayan, biglang lumusot itong si Paulo Marcoleta. Yung mga tinanong isa-isa ng mga kongresistang sinita, inulit niya. Tapos ngayon nung inulit niya, siya pagalit. Pinulitika daw siya. Siya lang daw ang mag-iisang oposisyon doon. Tignan nyo mga kababayan. Ang daming nabuisit kay Paulo Marcoleta kanina. Mga kababayan, kasi nga, imbis na ituloy na yung, pareho silang mag-ama, no? Naalala nyo mga kababayan? Yung tatay din niya ganyan, kapag may hearing, guguluhin yung hearing, di ba? Kapag mayroong panauhin, mayroon na naman siyang ilalabas na panibagong witness, puro naman peke. Di ba? Hindi talaga sila magkalayo, mag-ama talaga sila. Mag-ama tang inang yan. Oo. Ito mga kababayan, pakinggan ninyo Ang daming nabuisit kay Marcoleta kanina. Ito po, pakinggan nyo mga kababayan. Ayan, hanapin ko lang Ito ba yon? It to mean that despite the approval of the chair to allow Mr. Madriaga to leave the House premises, I'm still allowed to. Tapos mga kababayan, ang gusto pa niyang iparating, bakit daw naging witness si Madriaga, isang kriminal? Bakit daw hindi alamin yung background ng witness para paniwalaan, kriminal daw nakakulong? Ang sabi naman ni Jinky Luistro, hindi pa convicted si Madriaga. Under processing pa yung kanyang kaso, hindi pa siya convicted. Diba? Make a manifestation. Ayan, so long as it manifestation. is relevant to the subject matter of this impeachment. Yes, ma'am. Thank you, madam. You may proceed. Two manifestations, ma'am. Number one is to present. At saka mga kababayan, sinita siya dyan ni Tinyo sino ba yung nagsita sa kanya nga, di ba dapat hindi na po pwede magtanong ang hindi naman kasali sa committee? Di ba sinita siya dyan kanina, sabi siya, anong karapatan magtanong? Di ba meron tayo ditong rules sa Kongreso na kapag hindi ka miyembro ng committee ay hindi ka pwedeng makisawsaw. Di ba napahiyang-pahiya siya, katulad kay Marcoleta, di ba? Ipa-contempt niya si Attorney Insurrecto. Tapos sabi ni Dan Fernandez, ay wala po siyang karapatan mag-contempt kasi hindi naman siya miyembro ng committee. Bisita lang naman siya. Di ba? Pareho sila ng tatay niya. Walang pinagkaiba. Public records as to the background of the witness. Just So, information about the witness. If that pertains to the credibility of resource person Ramil Madriaga, I will have to prevent you. With all due respect, Honorable Marcoleta. Not really about the credibility, ma'am, but about the character of the witness. The character and the credibility. Ayan na, ay hindi daw credibility ni Ramil Madriaga, pero yung karakter. So gustong mangyari ni Paulo Marcoleta dyan mga kababayan, paano daw at bakit daw papaniwalaan si Ramil Madriaga, kriminal nga daw nakakulong, bakit daw maging witness ang nakakulong. Kaya nga sinupalpal siya ni Laila de Lima dyan sabi niya, bakit si Edgar Matubato, si Arturo Las Cañas, isa naman sila sa mga gumagawa ng kasalanan at kamalian, pwede pa rin sila maging witness kasi nag-confess sila Sa madaling salita, ibig sabihin ng nag-confess, no? Nag-ano sila, kumbaga parang nangumpisal sila na, oo, inamin ko makasalanan ako, oo, inamin ko kami ang pumatay. Pero pwede sila gawing witness kasi inamin nila sila yung nandun sila yung akto Diba? Oo. Entity of the One and the witness. same. Yes, ma'am, if I may be allowed.
And therefore, you are not allowed because character is credibility. Oh, di ba? Ma'am, if I may clarify, prior to this hearing, I saw reports that you said that the purpose of this hearing is to test the credibility of Mr. Madriaga, but now we are now denying. At least The with objective of this respect to the hearing. contents of the Oh, di ba, Kent? Oh, yung nagsinungaling sa SOSI, di ba criminal din yun? Oh, criminal charges yun, di ba? Yung pagsisinungaling mo, hindi mo pagsabi. Kasi nga, syempre, nakasaad nga dun sa SOSI na meron kang mahaharap na parusa or kaso kapag ka hindi mo isinulat ang tama. Biruin mo, may nagdunit sa'yo, tapos ilalagay mo doon, walang nagdunit, pera mo. Tapos nung hinanapan ka resibo, wala kami pakita. Kasi dunit lang pala. affidavit. Oh. Affidavit. Ayan. So long as it is contained in the affidavit, Mhm. then we are confined in the limitations of a clarificatory hearing. So Ayan. manifestation, ma'am, should be confined only to the We can test the directive of the chair. credibility so long as it Okay, is ma'am. limited to the contents Okay, ma'am. of the Tama. affidavit. Then I will Oh. go to the second manifestation. Ayan, second manifestation Okay. na naman siya. This is also regarding the Pagpilitan affidavit talaga itself. niya. Okay, you may proceed. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. I have carefully reviewed Kaibigang Oso, hello po. the written testimony, and I am compelled as member of this House and as a representative of the Filipino people to formally place on the record observations that I believe this committee must confront before it receives, admits, or gives any weight to Lagi this siya document. nababara dyan eh. The issues I will raise Like go not po merely tayo, mga kababayan. to credibility, Mm. but about the it is about the content Ah, of the You need to give this to Ay, your may dog. ads lang mga If kababayan. you see them pawing, scratching, Diyos or ko, mga kababayan, kaya nga nababara siya dito eh, sa ginagawa niya eh. Oh. Ito pa, walang boses. Wait lang. Mr. Madriaga to leave the house premises, I'm still allowed to make a manifestation. Mhm. So long as it Regarding the is witness. relevant to the subject. Ayan, continue natin. Yes, ma'am, if I may be allowed. And therefore, you are not allowed because character is credibility. Ma'am, Ayan. if I may Sinita na naman clarify, siya. Prior to this hearing, I Di saw ba, sir, reports salamat that po. you said that the purpose of this hearing is to test the credibility of Mr. Madriaga, but now we are now denying At least The with objective of respect this to the hearing. contents of the affidavit. affidavit. Hindi So na- long as it is contained in the affidavit, then we are confined in the limitations of a clarificatory hearing. So Ayan. manifestation, ma'am, should be confined only to the We can test the directive of the chair. credibility so long as it is Okay, ma'am. limited to the contents Okay, ma'am. of the affidavit. Then I will go to the second manifestation. Yan na, may Okay. second. This is also regarding the affidavit itself. Okay, you may proceed. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. I have carefully reviewed the written testimony, and I am compelled as member of this House and as a representative of the Filipino people to formally place. Ayan na naman tayo sa representative of the Filipino people. Eh. Ilang Pilipino lang may bumoto sa iyo. Ilan na naman boto ang nakuha ng sagip sagip party list. Tapos representative of the Filipino people. Ang hilig nilang gumamit ng taong bayan, mga kababayan. Ayan na naman tayo sa as being representative of the Filipino people. 'Di ba? Ano ka? Diyos ko, ilan ang boto lang naman yung bumoto sa kanya sa Sagi Party List tapos representative of Filipino people. Nakakabwisit On the yung record, ganyan. Gagamitin yung taong bayan. That I believe this committee must confront before it receives, admits, or gives any weight to this document. The issues I will raise go not merely. Oh, 'di ba? Sabi nga ni kaibigang Oso, Kent, pansin mo ba pareho sila ng tatay niya na mag-gaslight? Kunwari historical question pero ang intention ay magkaroon ka ng doubt sa tao sa tanong nila. Kaya nga, ang hilig-hilig nilang mahilig silang mag-intriga. Tsaka ang tanong, alam nyo, ang hilig nilang idusot, mahilig nilang iisingit yung kanilang sarili na ang akala mo ay magaling talaga sila, di ba? Ang gusto nila mga kababayan na kapag ka nagsalita sila, sila na yung makapangyarihan. Na ang gusto niya na
Halimbawa, ang pinag-uusapan dyan si Ramil Madriaga. Gustong mangyari ni Paulo Marcoleta, isa din siya sa pag-uusapan. Diba? Alam niyo yung gano'n yung mga epal, yung pabida-bida, bobo naman. Diba? To credibility. Mm. But about Mm. it is about the content Mm. of the affidavit itself. Number one, Madam Chair, I respectfully submit the following. Mhm. Number one, the testimony is entirely uncorroborated and Mhm. rests solely on the word of a detained criminal suspect. Mhm. You are touching on the credibility again. Ayan na But naman. this is about It has been the amplified. Diba? Oh, kasi ang sabi niya, testimony daw nung ni Madriaga, hindi daw iniisip na si Madriaga isang kriminal, nakagawa ng kasalanan, nakakulong, bakit daw, diba? Ayan na naman, ang sabi nga ni Jinky Luistro, napakaraming kongresista ang mga nagtanong niyan. Yung kanilang mga tanong lumagpas na. Kaya sa totoo lang, hindi po pwede na ganyan-ganyan kasi nga hindi man to trial clarificatory lang to. Hindi to trial. Ang ginawa kasi ni Paulo Marcoleta, nasa korte siya, hindi naman korte yan eh. Kaya nga nabubutasan sila sa ombudsman eh. Alam nyo, sa Supreme Court eh. Kasi alam nyo kung bakit. Kahit sabihin nyo si Marcoleta, Paulo Marcoleta, not part of the committee, yan ang pwedeng gawing butas ng kampo ni Sara dun sa Supreme Court. Bakit kayo nagtatanong na ganyan? Di ba? Bakit nyo ganito yung ganyan? Alam nyo si Paulo Marcoleta, ano lang siya, ipanira lang siya sa hearing na yan. Ilang beses inulit-ulit ni Jinky Luistro, bawal magtanong ng mga ganyan. Bawal lumagpas sa mga katanungan. Ang tangi mo lang tatanungin, totoo ba? Nakasama mo si Sara? Totoo ba nakilala ka ni Sara? May picture ba kayo? Ganun lang, hindi yung binayaran ka ba niya? May inabot ba siya? Inutusan ka ba niya? Oh, bawal yung ganun kasi pang trial yun eh. Ito kasi clarificatory lang. So ibig sabihin, pag tinanong ka, oh, yung picture na yan, ipaliwanag mo nga kung bakit mo kasama si Sara. Yung time na yan, birthday po ng anak ko yan. O di ganun lang. Oh, baka naman pagdudugtungan mo pa yun, birthday ng anak mo, magkano binigay niya? Bawal na yung ganun. Ang tanong lang kung ano yung pinakita, yun lang ang sa one question, one answer. Parang tatawid ka sa immigration, isang tanong, kailan ka uuwi? Next month po, anong petsa? Ganun lang, hindi yung, ilan kayo magkakasama? 3 po, nandyan po yung aking ganito, aking jowa, yung foreigner, ganyan, tapos ginastusan ako niyang ganyan. Talagang sasabit ka sa immigration kung marami kang kuda. Pag tinanong ilan kayo magkakasama, 5 po. Ilang araw kayo doon? 5 din po. Saang hotel yan? 8 po. Kailan balik ninyo? Ganyan po. O di, lusot. Diba? Ang ginawa kasi ni Marcoleta, isa-isahin niya yung ilan ang bulbul na tira sa'yo. Ilang beses kayo naglalampungan. Oo, ilang beses mo siya fininger. Ilang beses mo dinilaan. Nung dinilaan mo, anong lumabas? Di ba? Parang ganun eh. Bawal yung ganun. Di ba? Oh, one question, one answer. Di ba? Oh, kaya ang nangyari mga nabubuisit si Jinky Luistro. Pabida kasi si Marcoleta. Kaloka. Diba? Oh. Yun mga kababayan. Panira. Oh, na-rated PG tayo. Diba? Dapat ganun. Isang tanong, isang sagot. Diba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, ganyan ang lagi nating pagkatandaan. Diba kapag nag-abroad tayo, dadaan tayo sa immigration, anong sabi sa atin? Ang tanong ng immigration, anong bansa ka, saang bansa ka pupunta? Hong Kong po. Ilang araw ka dun? 5 araw po. Asan yung ticket mo? Back and forth ba yan o one way lang? Back and forth po. Anong petsa ang balik? Ito po. Ilan kayo magkakasama? 5 po. Kasi pag sinabi mo, 5 po, may kasama po akong mayaman, yung isa po engineer, yung isa doktor, yung isa po nurse. Pag binulgar mo yan, paghahanapan ng mga document yun isa-isa. Diba? Oo. Ganon yun. Tapos dapat may itinerary ka na. Oo. Marcoleta, pabida-bida. Tapos na nga tinanong si Madriaga, inamin na nga lahat. Questionin pa ulit. Di nanggigigil, pati si Laila de Lima, sabi ni Laila de Lima.
Sabi ni Laila de Lima, hindi naman po pwedeng ganun. Kasi nga, tapos question pa niya yung credibility ni Madriaga, bakit daw ginuhang witness, kriminal, nakakulong, alam nyo naman yung background niya. Ganyan, ganyan. So, porkit ba kriminal, hindi na pwede maging witness? Di ba mga kababayan? Porkit ba kriminal, hindi na pwede maging witness? At porkit ba nakakulong, hindi na po pwede maging witness? Eh bakit? Kung hindi po pwede maging witness, edi sana si De Lima hindi maabsuelto. Edi ba inamin ni Kerwin Espinosa na inipit lang siya at ginipit siya ni Bato, pinilit siyang paaminin kay Laila de Lima kasi pag hindi siya umamin, papatayin ang pamilya niya, o di ba? O kaya naabsuelto si Laila de Lima kasi bumaliktad lahat ng mga nagdiin sa kanya. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, mahirap kasi, sabi ko nga kanina, ito si Piloka na to, siguro ano to, nakapasa ng bar dahil nagdunit ng floor wax. Siguro nakapasa sa bar yan kasi nagdunit ng isang kartong floor wax. 'Di ba? Ganyan uso pa naman yan sa ano mga kababayan sa elementary. Oh, ano ka, pasok ka sa top 10 basta magbigay ka lang ng electric fan. 'Di ba? Oh, pasado ka 90 ang grado mo, magbigay ka aircon. Ganyan eh. Kaya nga napaisip-isip ako, ito ba si Sara at ito si Piloka? Nakapasa ba ito dahil nagdunit ng floor wax? 'Di ba? Oh, 'di ba may mga ganyan mga kababayan? Siguro nakapasa to, bakit? Nagdunit ng 10 walis tingting. 'Di ba? Oo. Kaya nga sabi ko, siguro binigyan ng sports car yung professor nila, kaya pinasa sila sa bar exam. Sinali yung pangalan nila. Siguro nagdunito ng lampaso. Di ba? May mga ganyan mga kababayan. Kaya malalaman mo talaga mga kababayan na may mga putyo-putyo talagang mga abogado. Bakit? Kasi nga, biruin mo, nakapasa ka tas hindi mo alam. Di ba? Siguro nagdunito ng lamesa. Siguro pinalitan ng jealousy yung kawayan na bintana ng school nila. 'Di ba? Oo. Siguro nagdunito ng tiles. Pinatiles yung classroom. Kaya ay Diyos ko. Siguro nagdunito ng aircon na split type tapos ang brand niya LG. Oo, naghalaga ng 30,000 kaya pumasa sa bar exam. Ang dami talagang nag-comment kanina pero yung comment ko lang talaga kakaiba. Siguro kaya pumasa sa bar to, nagdunit ng isang kartong floor wax. Di ba ang saklap? Ako sa totoo lang mga kababayan, hindi naman ako nakapagtapos sa pag-aaral pero naintindihan ko naman yung mga sinasabi nila de Lima. Biruin mo, kakalabanin mo pa mga abogado, mga trial lawyer yung nandun eh. Andun si Luistro, nandun si de Lima, nandun si Chua, mga trial lawyer yan eh. Tapos kakalabanin mo is low IQ lawyer ka lang, sabi nga ni Carpio, mababang uri na kalidad na pagiging abogado. Sorry to say pero yan talaga ang napapansin namin. This is a freedom of speech. Diba? May karapatan tayo mag-react. Ay nako. So yun lang mga kababayan.